Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nagtatrabaho ako para sa isang kumpanya na gumagawa at nagbebenta ng mga materyales sa konstruksyon. Ako ang personal na kanang kamay ng aming amo at sinusundan ko siya kahit saan man siya pumunta upang tulungan siya sa negosyo, lalo na ang pagkuha ng mga tala at tiyakin na hindi namin makakalimutan na kontakin muli ang aming mga nagiging transaksyon. Nakuha ko ang trabahong ito 1 linggo lamang pagkatapos ko sa kolehiyo. Salamat sa aking tiyuhin na kaibigan ng pinsan ng boss ko. Opo, ako ay isang espesyal na natanggap sa trabaho dahil nadaan sa backer. Ganito naman talaga dito sa bansa natin, mas mapapadali kang makakapasok sa trabaho kung meron kang kakilala. Isang araw ay binibisita namin ng aking amo ang mga kliyente, ngunit habang binabagtas namin ang daan pabalik sa opisina, ay napansin ng aking boss na nawawala ang kanyang cellphone. Tinawagan namin ang kanyang numero, ngunit tumutunog lamang ito at walang sumasagot. Bumalik agad kami sa opisina ng customer, ngunit ang cellphone ay hindi namin matagpuan. Hinalughog namin ang bawat sulok ng lugar, subalit bigo kaming makita ito. Napakahalaga ng cellphone na iyon sa aking amo dahil hindi lamang ito naglalaman ng mga numero ng telepono ng lahat ng mga customer at kanyang mga empleyado, kundi pati na rin ang mahalagang dokumento at larawan na kinakailangan sa negosyo. Ito ang pinakamahalagang kasangkapan na meron ang aking boss at kung wala ito, ay tiyak na mahihirapan siya sa mahabang panahon. Bumalik kami sa opisina at nakikita kong talagang namomoblema siya at napakainit ng kanyang ulo. Aburido, kunot ang noo, at pagalit kong magsalita sa kahit na sinong makita niya. Simula noong magtrabaho ako, ay ngayon ko lamang siya nakitang nagalit ng ganon. Nag-aalala ako na baka sa akin niya ibuntong ang kanyang galit, kahit na wala akong kinalaman sa pagkawala ng cellphone dahil ako ang kasama niya nang mawala ito. Kaya tumahimik ako at hinintay na huminahon at humupa ang galit na nararamdaman niya. At patuloy akong tumatawag ng tumatawag sa cellphone ng boss ko. Ngunit kagaya nung una ay tumutunog lamang ito at wala pa ring sumasagot. Subalit, mga 2 oras na ang lumipas. May isang taong sumagot ng telepono ng aking boss. Napatayo ako galing sa pagkakaupo at tumalikod at sumigaw ng, "Hello? Hello? Salamat sa Diyos may sumagot din ng tawag. Nasa iyo ang cellphone." Pagkatapos ay isang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya at tinanong ang, "Ikaw ba ang nawawalang may-ari ng cellphone na ito?" Napalakas ng bahagya ang tono ng aking boses. Dala na din ng naibsa ng bahagya ang aking pag-aalala at sumagot ng, "Opo, ako nga po." Diniretso ko na siyang tinanong kung saan ko siya pwedeng kitain upang makuha ang telepono. At dahil sa labis na nasasabik ang estado ng takbo ng aking pag-iisip, naalala kong sinabi ko sa kanya na bibigyan ko siya ng isang malaking gantimpala para sa pagbabalik ng cellphone. Sinabi ko rin ito sa kadahilanang upang matiyak na ang nakausap ko sa kabilang linya o ang nakapulot ng cellphone ay hindi magbago ang isip tungkol sa pagbabalik ng nawawalang cellphone at hindi ito ibenta sa ibang tao. Ibinigay niya sa akin ang pangalan ng kalye kung saan siya naroroon at sinabi ko sa aking boss at umalis kaagad ako lula ng aking motor upang salubungin siya. Hinihintay niya ako sa parehong lugar kung saan nanggaling kami ng aking boss nung umagang iyon. Sinabi niya na sumilong siya sa isang lugar dahil sa sobrang tirik ng araw at hindi niya sinasadyang makita ang isang bagay na makintab sa ilalim ng takip ng kanal. Natagpuan niya ang telepono doon at tumagal ng ilang minuto bago niya ito nakuha. Paulit-ulit ko siyang pinasalamatan at nung nasa kamay ko na ang cellphone ay doon lamang ako nagsimulang mag-relax at napahinga ng malalim dahil sa wakas nabawi ko na ang cellphone. Nagkaroon ako ng pagkakataon na tingnan ang kanyang muka. Halos kasing edad ko siya, mga nasa 21 taong gulang lamang siya, pero malaki ang pagkakaiba ng aming itsura.
Nakasuot ako ng formal na polo na long sleeve at itim na slacks habang suot ko ang aking katad na sapatos na kumikintab dahil sa bagong linis. Masasabi kong ang aking postura ay katulad ng isang profesional na tao. Sa kabilang banda, ang suot niya ay isang maluwag na pantaas na may butas sa kanyang balikat na napakalaki, nakita na ang balat sa kanyang balikat. Ang kanyang pang-ibaba ay basang-basa, mukha rin siyang pagod at anumang oras ay maaari siyang makatulog. Nakatayo ako sa tabi niya at naawa ako sa kanya, kaya nagmamadali akong ibigay sa kanya ang gantimpala. Kaya't inilabas ko ang aking pitaka upang kumuha ng 1,000 piso. Ngunit nang makita niya akong kumukuha ng pera, pinigilan niya ako. "Boss, kaninong cellphone ito?" Tanong niya sa akin. "Ang may-ari ng cellphone na ito ay ang boss ko." Sagot ko sa kanya. "Malaki ba ang kumpanyang pinapasukan mo?" Sa palagay ko ay oo dahil nakasuot ka ng magandang damit. Dagdag niyang komento. "Oo, isa ito sa pinakamalaking kumpanya. Nagsimula akong magtrabaho doon 1 taon na ang nakakaraan." Dagdag kong sagot sa kanya. "Sa palagay mo, may trabaho kaya na maaari para sa akin sa inyong kumpanya? Sa halip na pera, ay sa palagay mo ay maaari ba akong magkaroon ng trabaho sa inyong kumpanya bilang gantimpala? Maaari kaya iyon?" Seryoso niyang pagkakasabi. Hindi ako sigurado. Magtatanong ako sa boss ko, "Paano kung bibigyan kita ngayon ng 1,000 at tatanungin ko ang aking boss pagbalik ko sa opisina?" Malumanay at garantiya kong sambit. Pagkatapos ay nag-isip siya ng ilang minuto at saka nagsalita at sinabing, "Hindi, itago mo na yung pera. Mangyaring tanungin mo ang iyong boss kung maaari akong magkaroon ng trabaho at kung sasabihin niyang hindi ay tatanggapin ko, okay lang sa akin. Itago mo na lamang ang perang iyan dahil hindi ko iyan matatanggap. Ang isang trabaho sa isang kumpanyang tulad ng sa iyo ay ang magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Ngunit ang 1,000 piso na ito ay mawawala lamang ng parang bula. Pero kung ang boss mo ay hindi pumayag na bigyan ako ng trabaho, iisipin ko na lang sa sarili ko na ibinigay ko ang 1,000 piso sa isang mayaman na tao. Iyon ay magiging isang nakakatuwang kwento na maibabahagi ko sa lahat ng aking mga kaibigan ng mahabang panahon." Sabi niya sabay nakangiti. Nabigla at hindi ko maintindihan kung bakit niya unang tinanggihan ang pera. Sa aking palagay, ang 1,000 piso ay alam kong makakatulong ito upang makapandagdag sa pambili nila ng makakain. Lalo na't halata sa kanyang pananamit at itsura na kapos sila sa pera. Sinubukan kong kumbinsihin siya muli na kunin pa rin ang pera at ipinangako sa kanya na gagawin ko ang aking makakaya upang kumbinsihin ang aking boss. Ngunit siya ay naninindigan tungkol sa hindi pagkuha ng pera at hiniling na subukan talagang kumbinsihin ang aking boss. Sa huli, hindi ako makapaniwala sa nangyari at hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Kadalasan, ang isang tulad niyang kapuspalad ay hindi tinatanggihan ang pera. Bago kami naghiwalay ng landas, ibinigay niya sa akin ang kanyang numero na maaari kong tawagan para kontakin siya. Sabi niya, isa itong payphone ng isang tindahan na minsan niyang pinapasukan at pinangakong ipapaalam ko sa aking boss ang kanyang hiling na reward kapalit sa pagsauli ng cellphone. Gusto kong matulungan siya sa abot ng aking makakaya na kausapin ang aking boss hingil sa kanyang hiling. Bumalik ako sa opisina, sinabi ko sa aking boss ang tungkol sa nangyari at winika ko sa kanya ang, "Boss, laking gulat ko. Hindi ko alam kung matatanggihan ko ang pera kung ako ang nasa kanyang sitwasyon. Ngunit ginawa niya iyon. Nagulat po talaga ako." Matapos makinig sa akin, tumingin ang aking boss sa may bintana at napaisip at saka nagsalita ng, "Wow, tama ka. Hindi ko rin inaasahan na tatanggihan niya ang pera at ang dahilan ay upang makakuha ng isang trabaho, upang baguhin ang kanyang buhay. Sa panahon ngayon, bilang lang ang taong gaya niya. O kung di kaya naman ay bukod tangi siya. Bilib ako sa lakas ng kanyang loob." Pagkatapos siya ay ngumiti at sinabing, "Tumawag ka sa kanya at sabihin na mayroon siyang 6 na buwan na kontrata upang magtrabaho. At kung mapapatunayan niya na siya ay isang masipag at mapagkakatiwalaang tao, ay bibigyan ko siya ng pagkakataon na magkaroon ng permanenteng trabaho." Natuwa ako sa naging desisyon ng aking boss at dali-dali kong tinawagan si Glenn,
ang pangalan ng lalaking tumanggi sa 1,000 piso na pabuya. Labi siyang nagagalak habang kausap ko siya sa kabilang linya at nagkita kami ng gabing iyon upang maipaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa kung nasaan ang kumpanya at kung ano ang kanyang magiging trabaho. Mas lalo namin nakilala ang isa't isa noong gabing iyon at pagkatapos namin maghapunan ay uminom kami ng ilang basyo ng alak. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Sinabi niya na siya ang nag-iisang tagapagtaguyod at inaasahan ng kanyang pamilya dahil ang kanyang ama ay naaksidente at naging baldado dahil sa pagkahulog habang nagtatrabaho sa isang lugar sa konstruksyon. Meron siyang 3 nakababatang kapatid na mas bata na anak ng kanyang ama sa bago nitong asawa. Nag-asawa ng bago ang kanyang ama ilang taon ang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang ina. Kaya't lahat ng mga kapatid ay mga kapatid niya sa ama. Nakatira sila sa bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at wala silang banyo sa loob ng kanyang tahanan. Isang kahig, isang tuka silang pamilya. Araw-araw kinakailangan na magbanat ng buto para lamang may makain sila. Tinanong ko siya kung sa palagay niya ay hindi patas ang buhay na kinagigisnan nila ngayon at natawa siya at sinabing hindi niya kailanman ipagpapalit ang kanyang pamilya sa mundo kahit pa na maging ang trabahong ito sa kumpanyang gusto niyang mamasukan na pinapasukan ko. Mahirap man ang kanilang buhay, masaya pa rin sila dahil sama-sama silang nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Sa tono ng kanyang pananalita, ramdam mo ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Palaisipan sa akin kung bakit siya tumanggi sa pera kaya tinanong ko siyang muli ng, napakalaking halaga ng 1,000 para sa pamilya mo. Hindi mo ba naisip ang pamilya mo? Paano kung hindi mo nakuha ang trabaho? Hindi ka ba magsisisi? Nag-isip siya sandali at saka sumagot ng, walang pagsisisi sa aking parte. Iniisip ko na lamang na kung hindi ko hiniling ang trabaho sa paraang ginawa ko sa pamamagitan ng pagtanggi sa 1,000 piso na iyon, sa palagay mo ba, bibigyan ako ng iyong boss ng trabaho? At dahil wala akong trabaho, ay mas pagsisisihan ko kung kinuha ko ang perang iyon. Sa tingin ko, may katuturan at tama ang naging desisyon ko. Batid kong may saysay ang kanyang pangangatwiran at alam kong may tama ang punto niya. At uminom pa kami ng isang karagdagang bote ng serbesa nung gabing iyon bilang na din sa pagdiriwang na kami ay magkakatrabaho sa iisang kumpanya. Bago kami tuluyang maghiwalay ay pinahiram ko siya ng 2,000 piso upang maibili niya ng bagong damit at sapatos na gagamitin niya sa trabaho. Alam ni Glenn na kailangan niya ang perang iyon at sinabi ko sa kanya na kailangang maayos at kaaya-aya ang kailangan natin isuot bilang simbolo na din ng pagiging profesional sa trabaho. Pinasalamatan niya ako at sinabi niyang hindi niya makakalimutan ang aking kabaitan at tulong na inabot ko sa kanya. Pagkaraan ng 1 linggong pagtatrabaho ni Glenn ay inilagay siya ng aking boss sa departamento na nangangasiwa sa mga benta ng kumpanya o sales department at sinabing kung ang estilo ng kanyang pamamaraan ng transaksyon tulad ng pagkumbinsi niya sa akin na kunin ko siya sa trabaho dahil sa kanyang makatuwiran at magandang deal, malakas ang kutob ko na magaling siyang makipag-usap at negotiate sa mga kliyente. May potensyal siyang angking galing bilang isang salesperson. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na sumali din sa sales team ni Glenn na akin namang ikinatuwa at hindi nagtagal. Tama ang sinabi ng aking boss tungkol kay Glenn. Bagamat hindi niya natapos ang high school, likas na may angking taglay na talino at galing sa asignaturang matematika. At nakakayanan niyang gawin ang mga pagkukwenta sa kanyang isip ng mas mabilis kaysa sa aking gamit na calculator. Alam din niya kung paano basahin ang isip ng mga tao. Bago pa man magtanong ang mga customer o kliyente, ay alam na niya ang mga nais nito. Ang isa pa sa pinakamahalagang bagay tungkol sa kanya ay ang pagiging diretso sa kanyang punto at metikuloso. Hindi siya nagsinungaling at kinaiinisan niya ang pakikipagnegosasyon lalo na kapag ang kliyente ay wala sa tamang lohika ang dahilan. Palagi niyang sinusubukan na mag-isip tungkol sa isang patas na presyo at pagkatapos ay sasabihin ang presyong iyon ng diretso ng tapat sa mga customer o kliyente at mariin niyang sinasabi na
Talagang isang patas at walang daya ang halaga na iyon at binibigyan niya ito ng panahon upang magpasya o makapag-isip bago tuluyang tapusin ang transaksyon. Makalipas ang ilang sandali, maraming mga kliyente na nauunawaan ang lahat ng mga paliwanag, lohika at tapat na mga salitang binitawan ni Glenn at ibinigay nila ang kanilang tiwala. Kaya't ang aming mga pagpupulong sa pagbebenta ay kadalasang maikli at ginugol namin ang natitirang oras sa pakikipagkwentuhan sa mga kliyente. Alam talaga ni Glenn kung paano bumuo ng mga pangmatagalang relasyon batay sa tiwala at tunay na paggalang sa iba. Ang aming kupunan sa pagbebenta ay naging nangunguna pagdating sa mga pinakamataas na benta sa aming kumpanya at kalaunan ay nangunguna sa top sales performer si Glenn sa aming kumpanya. Na-promote si Glenn bilang head of sales at ako ang naging pinagkakatiwalaang kanang kamay niya. Dahil sa aming sweldo ay nakabatay sa mga komisyon sa mga benta, ang mahusay na pamumuno ni Glenn ay naging malaking tulong upang tumaas ang aming sahod. Hindi na rin nagtagal at naiahon ni Glenn ang kanyang pamilya mula sa barong-barong na ngayon may pader na semento, may kalidad na yero at may titulo na ang kanilang bahay at lupa na kanilang tinitirhan. Napakalaki ng itinaas ng kanyang estado ng pamumuhay magmula noong magkakilala kami. Sa ngayon ay mahigit ng 1 dekada na kaming nagtatrabaho sa kumpanya at naging pinakamatalik na kaibigan kaming dalawa. Ang aming sariling pamilya at mga anak ay malapit din sa isa't isa. At sa tuwing bakasyon ng mga bata sa eskwelahan ay sama-sama kaming nagbabakasyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Maraming mga bagay ang nagbago mula nang una ko siyang makilala. Ngunit palagi naming binabalik-balikan na pag-usapan ang tungkol sa aming unang pagkikita tuwing kami ay nagkukwentuhan habang umiinom ng serbesa. Ang kwentong ito ay isang bagay na lagi naming sinasabi sa aming mga potensyal na mga bagong kliyente. At halos palagi silang nakaupo doon habang malugod na nakikinig sa aming kwento na nakakatulong sa pagkumbinsi sa aming mga kliyente. Susundan ko si Glenn kahit saan hanggat sa abot ng aking makakaya dahil batid kong hinding-hindi ako maliligaw. At kung maligaw man ako, malakas ang kumpiyansa kong mahanap niya ako at gagabayan papunta sa tamang paroroonan. Ang taong nagturo sa akin kung paano dumiskarte, kung paano pahalagahan kahit maliit na bagay, kung paano ngumiti kahit may pinagdadaanan at higit sa lahat, kung paano magsumikap kahit na dumating ang punto na tila ba ikaw ay susuko na. Hindi ko aakalain na nang dahil sa cellphone ay nagkaroon ako hindi lang kaibigan, pati na rin pamilya. Pangalawang video. Bago ko nakilala si Flordalisa, ako ay byudo na. Ang dating misis ko ay yumao dahil sa sakit at ang aking isang anak na babae naman ay naulila sa kanyang ina. Subalit, maging siya ay iniwan din ako. Pero bago siya umalis, may sinabi siya sa akin na kanyang lihim na maraming taon niyang itinago at natuklasan ko lamang ito nung bago siya lumisan. Mga 1 o 2 taon matapos kong mabyudo, nagkaroon ako ng isang karelasyon, ngunit hindi din ito nagtagal. Sa kadahilanang, hindi pa ako handa na pumasok muli sa isang malalim at seryosong relasyon. Marahil hindi pa naghihilom ang nagluluksa kong puso, o marahil ayaw kong humarap sa panibagong relasyon at magbunga ito ng bagong supling. Kahit na pumasok ako sa isang relasyon, diretso ko itong sinabi sa kanila na hindi ko intensyon na magkaroon muli ng bagong anak, na magkaroon ng kapatid ang anak ko. Ang rason sa likod ng desisyong ito, dahil ang anak kong babae ay mayroong kapansanan. Natuklasan namin na siya ay mayroong cerebral palsy nung siya ay 3 taong gulang. Kailangan niyang magsuot ng leg braces at crutches para lang makapaglakad ito. Sumagi din sa isip ko na marahil ito ay namamana o mayroong problema sa akin kaya nagkaganoon ang aking anak. Isa pa, ayaw ko ding isipin o makaramdam ang anak ko na inabandon ako na siya. At dahil ang dating karelasyon ko ay hindi sang-ayon dito, kami ay naghiwalay. Kaya naman hindi ko ito pinagtuunan ng pansin. Mas inuna ko ang pangangailangan ng anak ko
Kailangan niyang magpatuloy sa therapy, mga gamot at iba pa. Hanggang sa kinailangan kong kumuha ng bagong mag-aalaga sa aking anak kapag may biyahe ako. Wala siyang makakasama, wala ding mag-aalaga sa kanya at dito ko nakilala si Flor de Lisa. Nasa mahigit na 30 anyos na ito na bagay na isa sa mga nais ko dahil sa tingin ko ang mga ganitong edad ay mas maganda silang magtrabaho lalo na ang pag-aalaga ng bata. Isa pa, may karanasan din si Flor de Lisa na maging caregiver sa kanilang probinsya. Kaya batid kong ang kanyang pagpapasiyensya ay mahaba at alam kong magagawa niya ang kanyang tungkulin ng maayos. "Hello po sir," bati niya sa akin. "Hello, ito pala si Maylene." Sambit ko ng nakangiti. Ngumiti si Flor de Lisa at ganoon din ang aking anak. Matapos noon, itinuro ko kung saan siya matutulog at mga gagawin niya. Maganda at maayos ang kanyang trabaho. Napansin ko din siya ay mahilig magpatawa. Marahil napansin niyang malungkot ang aking anak. Magmula kasi nung siya ay maulila sa ina, ang aura nito palaging kulay asul, malungkot at hindi ngumingiti. Pero nung dumating si Flor sa bahay namin, ang aura niya ay gumanda. Hanggang isang gabi umuwi ako ng madaling araw galing sa trabaho. Nananakit ang balikat ko sa pagod, pati na din ang ulo. Umabot kasi ng hindi lalagpas ng 11 oras ang pagbiyahe ko sa isang araw. Tapos, nagpahinga ng hindi bababa sa 16 na oras. At pagkatapos, kinailangan kong bumiyahing muli. Ito ang ibinigay sa aking flight schedule sa loob ng 5 araw kong duty. Kaya naman, nung pag-uwi ko, pagod na pagod ako sa trabaho. Nung pagdating ko sa bahay, merong nakahandang tsaa. "Sir, ito po yung tsaa para po makabawas sa stress at pagod," wika ni Flor. At inilapag ang tasa sa side table. Umalis ito at pagbalik, dala-dala na niya ang tsinelas na gamit ko na pambahay at bimpong basa na mainit-init pa. "Sir, ito po yung bimpo para po sa batok at balikat." Malumanay niyang sambit. Napatingin ako dahil hindi ko mapigilang magtaka. Nagpaparelease po ito ng tensyon sa balikat at nakakatulong din po ito makapag-relax. Iyon po kasi ang madalas kong ginagawa noon kapag si tatay galing sa palayan. Dagdag nito, "Paano mo nalamang masakit ang balikat ko?" Tanong ko. Kasi sir, nakita ko po kayo kanina pababa ng taxi. Nung bubuksan ko po yung gate, minamasahin niyo po yung leeg at balikat po niyo." Sagot niya. Ganun ba? Salamat." Sagot ko. "Kung wala na po kayong iuutos, matutulog na po ulit ako," wika niya. Tumango ako at siya ay bumalik na sa kanyang kwarto. Habang ako ay nakaupo sa reclining chair at inilipat ang maligamgam na bimpo sa aking muka, naramdaman ko ang pagkabawas ng aking tensyon sa katawan. Pero ang tingin ko kay Flor na hindi ko mapigilang magtaka dahil ang kilos niya ay kaparehong asikaso noong nabubuhay pa ang misis ko. Sa tuwing darating kasi ako sa bahay ng alanganing oras, unang gagawin niya, bibigyan din niya ako ng tsaa. Pagkatapos ay papalitan niya ang sapatos ko ng pambahay na tsinelas. At imbes na bimpo, dediretso niyang imamasahe ang aking leeg at balikat. Sa totoo lang, ayaw ko mang aminin, pero bigla kong na-miss ang ganoong klaseng alaga na hinahanap ko. Nakalimutan ko na ang pakiramdam nito hanggang sa nung mga sandaling iyon. Sa ilang linggo niyang pananatili sa aming tahanan, gaya ng nasabi ko, napatawan niya si Maylene at ako naman ay inasikaso din niya kahit hindi naman niya iyon trabaho. Hindi ko maiwasang maobserbahan siya sa mga kilos niya nung kinabukasang iyon dahil normal at natural lamang ang mga kilos niya na sa tingin ko ako lamang ang nagbigay ng mali siya. Hanggang sa naulit itong muli. Ang trabaho ko kasi ay piloto, kaya naman ang oras ng pasok ko sa trabaho ay minsan 3 araw, minsan 1 linggo, minsan 1 araw lang. Hindi ito pare-pareho, pero sa tuwing ako ay umuuwi ng madaling araw o alanganing oras, si Flor ay hindi nagbago sa kanyang pag-asikaso sa akin. Kada uuwi ako, nakahanda na yung tsinelas kong pambahay, may tsaa at may bimpong mainit-init. At ako naman, nung pangatlong beses na nangyari ito, kapag ako ay uuwi,
Palagi na akong nakakaramdam ng Pinoy sabik. Cafe Story. Gusto kong tikman ang mainit na tsaa at ilagay ang bimpong iyon sa aking muka habang ako ay nakaupo sa reclining chair bago ako tuluyang lumipat sa aking kwarto at matulog. Hindi ko napansin kung kailan nagsimula pero sa tingin ko nagkaroon na ako ng gusto sa kanya. Hindi ko mapigilang madyahe nung bumiyahe ako sa bansang France. Bumili ako ng isang tsokolate bilang pasalubong. Pag-uwi ko, "Sir, eto na po pala yung tsaa nyo at nakalagay na din po sa side table yung bimpo." Sambit niya. At bago siya muling matulog, Flor, yung paper bag na white, para sa'yo yan." Bigla kong sambit. Napatigil ito at pagharap sa akin. Hindi saya ang kanyang reaksyon, kundi gulat. Kaya naman bigla akong nadyahe. Gusto ko lang magpasalamat dahil sa pag-aalaga mo kay Mylene." Bigla kong sambit. "Wala po yun, sir. Pero salamat po." Sambit niya at kinuha yung paper bag. Nung pagbalik niya sa kwarto, hindi ko mapigilan ng ngumiti dahil pakiramdam ko bumalik ako sa pagkabata. Pati sa panaginip, nandoon din si Flor. Kami ay naglalakad sa isang dalampasigan na magkahawak ang kamay. At nung pagising ko, dahil sa napakagandang panaginip, ang ganda ng mood ko na maging si Mylene ay napansin nito. "Daddy, good mood ka ngayon ah." Sambit nito. "Oo anak," sagot ko. "Bakit daddy?" Bigla niyang tanong. "Anak, wag mo nang basagin, minsanan lang to." Pabiro kong sagot. Noong araw na ding iyon, naihatid ko si Mylene sa bahay ng kanyang lola dahil sila ay mamamasyal ng ilang araw. At ako naman ay nakatanggap ng tawag dahil kulang ng piloto nung araw na iyon, habang si Flor ay naiwan sa bahay. Inaasahan ko na mas mahabang oras ang gugugulin ko sa trabaho, pero napaaga ito dahil yung mga kasamahan kong piloto naman ang pumalit sa aming grupo. Nag-aagaw pa lamang ang liwanag at dilim nung makarating ako sa bahay, nang meron na akong nadatnang may nakahaing pagkain sa mesa. "Tamang-tama po ang dating nyo. Kakahain ko lang po," wika niya. Oo nga, nakita ko nakahain ka na," sagot ko. "Kain na po kayo," sambit niya at nagtungo sa kusina. Pag-upo ko, hindi ko mapigilang malungkot dahil ako lang mag-isa sa mesa. Kaya naman inimbitahan ko siya na sabayan ako dahil ang anak ko ay nasa pasyalan pa. Kasabayan nito, sa ilang buwan na niyang nagtatrabaho, ngayon ko lang napansin ang kanyang magandang ngiti. Ang kanyang boses na malambing na tila ba ako ay sadyang nahuhulog na sa kanya. Hindi lang yan, masarap din siyang magluto na madalas kong hinahanap sa tuwing bumabiyahe ako. Matapos naming maghapunan, ako ay uminom ng alak at nanood ng TV. Inaya ko din si Flor kung nais niyang manood ng pelikula at siya ay umupo sa maliit na sofa. Habang nasa kalagitnaan ng pelikula, naramdaman ko nang may tama ng alkohol ang aking katawan at bigla kong nasabi na, "Flor, gusto kita." Hindi ko alam pero pakiramdam ko para akong totoy na nakaramdam ng matinding hiya. Yung tipong nalaman ng crush ko na may gusto ako sa kanya. Ang inaasahan kong reaksyon niya ay magugulat o para bang magbablush siya, pero siya ay natawa at sinabing, "Sir, mukhang wala na ho kayo sa wisyo." Nung pagkarinig ko nun, mas lalo akong nakaramdam ng hiya dahil sa tingin ko, busted na kaagad. Pero naisip ko, hindi na katulad ng kabataan ko ang panahong ito. May edad na ako, mas magandang maging totoo kaysa ang magpakatorpe ako. Kaya naman umupo ako ng maayos, huminga ng malalim at sinabing, "Flor, seryoso ako, gusto kita." Sabay tumitig sa kanya. Dito na nawala ang tawa niya at napatitig din siya sa akin. Dala ng alak sa katawan, natagpuan ko na lang ang sarili ko na lumapit sa kanya. At siya ay hinagkan. Inilayo ko ng kaunti ang aking muka upang tingnan ang kanyang reaksyon. Pero nakita ko na hindi siya tumutol at itinuloy ko ito. Nung gabing ding iyon, may nangyari sa amin. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsimula na ang aming relasyon at ako ay naging tapat din sa kanya. Ibinahagi ko sa kanya ang nais ko na ayaw ko ng mag-anak
na kung ikasal man kami sa hinaharap, hinding-hindi magbabago ang pananaw ko dito. Buo na ang loob ko at ayaw kong madismaya sa akin ng anak ko, lalo na sa kalagayan niya. Sa simula pa lang, nais ko na sa isang relasyon na tapat, kaya nasabi ko ang nais ko kung handa ba siyang pasukin ang relasyong ito. Batid kong hindi mo kaagad masasagot kung ano ang nais mo. Pero maaari itong magbago sa hinaharap, lalo na ang mga kababaihan ay nais magkaroon ng sariling anak. Pero Flor, hindi ko ito magagawa lalo na sa kalagayan ni Mylene. Sana maintindihan mo ako. Sambit ko. Opo sir, naintindihan ko po. Sagot niya. Sir? Sambit ko. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Dagdag ko at nakita ko siyang tumango. Naintindihan ko po ang punto nyo. Maging ako ay may edad na rin. At nais ko rin maranasan na may magmahal sa akin. At kung ganitong paraan mo po maipapakita, walang magiging problema sa akin dahil tanggap ko ito. Ang pinakamahalaga, ikaw ay mamahalin mo din ako ng buong puso. At kung iyon nga ang nais o nararamdaman mo, mapayag ako sa kondisyon mo para sa ating relasyon. Paliwanag ni Flor. Walang kasing galak ang puso ko nung sinabi niya iyon. At natanong ko siya kung kailan nagsimula siyang nagkaroon ng gusto sa akin. Sinabi niya nung unang bigay ko sa kanya ng tsokolate. At matapos nito, nasundan pa ito. Bukod dito, nahalata din niyang madalas akong tumingin sa kanya. Kaya naman nagkaroon siya ng suspecha at pinatunayan ko lamang ito nung inamin ko ang nararamdaman ko sa kanya. Kasabayan din ito, hindi ko rin pinatagal at ipinaalam ko din sa anak ko ang tungkol sa aming relasyon. Ayaw ko din na magkaroon ng ilangan. At nagpapasalamat naman ako dahil nung sinabi ko sa kanya ang tungkol dito, masaya ako para sa'yo, Daddy, sabi ni Mylene sa akin. Sa mga lumipas na panahon, naging maayos ang aming pagsasama. Para na kaming isang pamilya sa loob ng bahay. Si Flor, mas maasikaso pa siya sa aming mag-ama. Nakita ko din ang kanyang mga magulang nung lumuwas ng Maynila, isang beses nung kaarawan ng kanyang ina. Napag-alaman ko din na sila ay 4 na magkakapatid, pero isa sa mga kapatid niya ay yumao na, kaya 3 na lamang sila. Siya ang pangalawa sa magkakapatid, at ang mga kapatid niya ay meron na ding sariling mga pamilya, meron na ding kanya-kanyang buhay. Masasabi kong siya ay aking pangalawang misis nung nagsimula na kaming magsama sa kwarto at nag-live-in. Nais ko din siyang bigyan ng mga magagandang regalong damit o mga gamit, pero siya ay simple lamang. Simple manamit, simple mag-ayos, at simple din itong mag-makeup. Palagi niyang sinasabi na mas maigi na mag-ipon dahil ang trabaho ko ay delikado at mas mainam na handa lalo na sa kalagayan ng anak ko na kailangan ng gamot ay hindi mapuputol. Sa mga lumipas na panahon, naipapasyal ko din siya sa ibang lugar at naipakita ko sa kanya kung saan ako nagtatrabaho. Yung nakita niya ang himpapawid, ang kanyang ngiti ay parang bata sa galak at bumulong pa sa akin na salamat. Matapos ang 2 taon naming nagsasama, nagdesisyon akong pakasalan siya. At ang nais niya lamang ay simpleng kasalan na dinaluhan ng aming parehong mga magulang at ng isa niyang kapatid. Gusto kong maramdaman niya na tunay at labis ang pagmamahal ko sa kanya sa pamamagitan na gawing legal ang aming pagsasama. At isa pa, napanaginipan ko din siya na nakasuot ng traje de boda na tila ba nakakuha ako ng pahintulot na pwede akong magpakasal muli. Matapos ang ilang araw naming kasal, dito din ako nagdesisyon na kumuha ng kasambahay. Ayaw kong isipin niya na pinakasalan ko siya o nagsama kami para gawin siyang ulila. At nung sinabi ko ito sa kanya, meron daw siyang kakilala sa probinsya na maaari niyang makuha, kaya sumang-ayon ako at ipinagkatiwala ko din sa kanya ang pagkuha ng kasambahay. Dumating ang bagong kasambahay matapos ng ilang linggo. Siya ay isang dalagitang nagngangalang Sara, nakakatapos lamang ng sekundarya. Mabait at masunurin naman siya base sa obserbasyon ko. At ang isa pang napansin ko na komportable at magkasundo din sila ni Mylene. Batid kong hindi naman nalalayo ang kanilang edad, pero
nakikita kong mas masayahin siya, mas may gana, at palagi silang nagkukwentuhan sa tuwing tapos na siyang magtrabaho o wala na siyang gagawin. Nakikita ko din silang dalawa kapag wala akong trabaho na nagbabasa sila ng libro sa hardin. Kung minsan naman ay sila ay nagbubungis-ngisan, nanonood ng pelikula na tila ba nakatagpo siya ng bagong kaibigan, na nakatulong ang pagdating ni Flor at Sarah para sa paghilom ng sugat sa puso ni Mylene nung maulila. Nagdaan ang panahon. Mahal, ano sa tingin mo? Pag-aralin natin si Sarah. Pwede natin bawasin ang kanyang sahod kapalit nito. Nasasayangan kasi ako dahil ang bata pa niya na mabigyan siya ng pagkakataon na gumanda din ang kanyang buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Ano sa tingin mo? Mungkahin ni Flor. Wala namang problema sa akin pero hindi ka ba mahihirapan sa gawaing bahay? Tanong ko. Kaya ko pa naman at saka tutulungan din naman niya ako kapag tapos na siya sa klase niya. Sambit nito. Naisip ko din na maganda din ang makatulong sa kapwa, kaya hindi ako tumutol. Ang eskwelahan na pinasukan ni Sarah ay isa sa mga pampublikong universidad sa ating bansa na mayroong pinakamababang matrikula at eskwelahan ng mga matatalino. Sa totoo lang, yung sahod ni Sarah sa amin, kayang-kaya niyang bayaran ang matrikula niya at may sobra pa itong pwede niyang ipambaon. Kaya naisip ko din na, oo nga, sayang ang kanyang talino, mas magandang matulungan siya at mabigyan ng pag-asang mangarap at matupad ito. Sa paglipas ng panahon, matiwasay ang aming buhay hanggang sa nagkaroon ng sakit si Flor. Ang akala niyang simpleng sakit lamang ng ulo na may kasamang panlalabo ng mata na madalas niyang nararamdaman. Iyon pala, may tumubong tumor o ang diagnose sa kanya na glioblastoma sa kanyang utak. At napag-alaman din namin ang ganitong klase ng tumor ay mahirap tanggalin at ang tsansang mabuhay ay hindi lalagpas ng 1.5 taon. Labis ang aking pigati. Pakiramdam ko, pangalawang beses na itong nangyari sa akin, na maging siya ay iiwanan din ako ng mas maaga. Na yung mga plano kong gawin o nais ko pang gawin, hindi ko na magagawa dahil sa karamdaman niya. Ngunit, wala akong magawa kundi tanggapin ang aming kapalaran. Kahit na nagpapagamot kami, ang cancer cells na ito ay isang agresibo at mabilis kumalat. Tumagal lamang siya ng 1 taon. Sa kanyang mga huling sandali, dito siya may sinabi sa akin, "Mahal, patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa'yo. Kung ano man yun, baka maliit lang na bagay, okay lang." Sagot ko, hindi ko na kaya pang itago. At labis akong nakokonsensya sa ginawa ko. Hindi ko magawang masabi o maamin noon dahil pakiramdam ko, kapag nagsabi ako sa iyo ng totoo, maaaring paalisin mo ako. Lalo na nung sinabi mong ayaw mo nang magkaanak. Pero, si Sarah ay anak ko. Anak ko siya sa pagkadalaga, wika niya, at nagsimula na siyang umiyak. Ano? Sa isip-isip ko. Nais kong magalit. Nais kong sumigaw, pero nung mga sandaling iyon hindi ko magawa. Hindi ko kayang makipag-away sa kanya, lalo na ganoon pa ang kanyang sitwasyon. Nakahiga siya sa kama ng ospital, naubos ang buhok, nangangayayat, at ang masakla pa dito, batid kong hindi na din siya magtatagal. Nagahalong emosyon, galit, kanulo, at kalungkutan, pero iisang emosyon ang nangingibabaw sa akin ng mga sandaling iyon. At iyon ay ang aking pagmamahal sa kanya. Kaya mas pinili kong hindi umimik. Patawarin mo ako, pero nais ko sanang humingi sa iyo ng pabor na kahit wala na ako, kung maaring patapusin mo lang siya ng pag-aaral sa kolehiyo upang sa ganon, meron naman siyang magandang buhay. At kung hindi mo ito magagawa, dahil hindi mo ako mapatawad, may intindihan ko din. Pero kung ano man ang mapagdesisyonan mo, irerespeto ko ito. Nakikiusap din ako na sabihin mo lang kay Sarah ang totoo kapag nakapagdesisyon ka na. Dahil kung malaman niya agad, baka bigla itong umalis at ayaw kong mangyari iyon. Humihingi ako muli sa iyo ng tawad, mahal ko. Dagdag niya. Hindi ako makasagot kaagad.
Nag-iisip pa ako ng isasagot sa kanya. Okay, pag-iisipan ko. Sa ngayon, wag mo na munang alalahanin ang mga ganitong bagay. Ang importante, magpalakas ka. Sagot ko, sabay hinalikan ko siya sa pisngi. Ngunit nung gabing iyon, habang siya ay natutulog, tuluyan na siyang hindi gumising. Hindi ko man lang siya nasagot, bigla na lang siyang lumisan. Nung lamay at libing, hindi ko mapigilan na mapatingin sa kanya, sa bandang likuran, at doon siya nakaupo na tahimik na umiiyak. Pakiramdam ko, ang sama ko dahil hindi ko man lang masabi na, dito ka umupo kasi nanay mo din siya. Hindi ko din masabi ang totoo dahil baka bigla din itong lumayas. Lalo na si Mylene, na labis ding nagluluksa sa pagkawala ni Flor, na ayaw ko pang madagdagan ang pagdurusang ito. At ang puso ko ay muling dumudugo dahil sa pangalawang pagkakataon, ang misis ko ay iniwan akong muli. Habang ako ay nasa sala, tulala, nalilito at may matinding dilema hanggang sa meron akong naramdamang kamay sa aking balikat. Si Mylene na ngayon ay dalagitan na rin. Dad, what's wrong? Tanong nito. It's alright, you can tell me. Dagdag nito. At dahil kailangan kong ilabas ang saloobin ko, ibinahagi ko sa kanya ang sekretong natuklasan ko. Sa totoo lang, I don't know what to do. Dagdag ko. Dad? Ako din. I need to confess. Kaya nung nakita kitang nakaupo, sa tingin ko it's time na. Sagot nito. I know about Sarah from the moment she came. Sabi niya, hindi niya intensyon na magsinungaling sa akin. Pero hindi ito alam ni Mama Flor na alam ko. Sinabi din ni Sarah ito dahil kung hindi ako komportable sa sitwasyon, nasa sa akin na ito kung isisiwalat ko at handa siyang tanggapin kung ano man ang desisyon ko at desisyon mo sa oras na sabihin ko ang totoo. I am sorry for keeping a secret, Dad. But for me, she is really nice. Like I found my sister. I consider her as a family. Mama Flor and Ate Sarah, they were both nice, fun, and loving people. I know you have a good heart. You will make the right decision. Wika ni Mylene. Matapos kong marinig ito, hindi ko mapigilang magalit, madismaya, malungkot, dahil pati ang anak ko ay naglihim din sa akin. May parte kasi sa puso ko na hindi ko matanggap ang pagsisinungaling. Para akong sinaksak sa likuran, hindi ko kaagad matanggap ang sitwasyon. Kaya dito na ako magulgol upang ilabas ang hirap at ang sikip ng dibdib ko. Sa kabilang banda, ang anak ko matagal nang alam ang sitwasyon, kaya pala nagkasundo silang dalawa. Sa palagay ko, hindi man madali, pero mas maigi na tuparin ko ang pangako ko na patatapusin si Sarah para kay Flor. At kung papaalisin ko naman si Sarah, baka si Mylene naman ang masaktan, lalo na sa sitwasyon namin. Kayo po, ano po ang opinion nyo? Wala pa po akong maisip na malinaw na gagawin. Pero iisa lang ang alam ko, na lahat ng ito ay lilipas din sa tamang oras at panahon. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!